Noong 1908, may tinayong lugar sa kabundukan ng Baguio City na para sa napahingahan at pagsasanay ng mga guro. Tahimik, presko ang hangin, malayo sa ingay ng syudad, pero paglipas ng maraming dekada, may ibang kwento ang dumikit sa lugar na ito. Mga kwentong hindi na tungkol sa edukasyon, kundi sa mga yabag sa gitna ng gabi, mga aninong walang katawan, at mga bisitang umuuwi na may takot na hindi nila maipaliwanag. Ito ang madilim na kasaysayan at mga totoong salaysay sa loob ng Teachers Camp. Ang Teachers Camp ay isang tahimik at makasaysayang pasilidad sa Baguio. Mga lumang gusali, pine trees, malamig na simoy ng hangin at mga kwartong matagal nang tinutulugan ng libo-libong bisita. Dito ginaganap ang training, seminar at bakasyon ng mga guro mula pa noong panahon ng mga Amerikano. Isa ito sa pinakamatandang educational facilities sa bansa. Maraming alaala, maraming kwento. Pero habang tumatagal ang pananatili ng mga tao rito, may mga kakaibang karanasan na paulit-ulit lumalabas. Mga karanasang hindi kayang ipaliwanag ng lohika lang. Mga pangyayaring iniulat hindi lang ng iisang tao, kundi ng iba't ibang bisita sa iba't ibang taon. Hindi ito gawa-gawang kwento sa internet. Hindi ito simpleng urban legend. Ang reputasyon ng Teachers Camp bilang isa sa pinakatatakutang lugar sa Baguio ay nakabase sa kasaysayan at mga personal na salaysay ng mga taong mismong nakaranas. Paano naging isa sa pinakakilalang haunted site sa Pilipinas ang isang lugar ng pahingahan at edukasyon? Para malaman ang takot na bumabalot sa loob ng Teachers Camp, kailangang balikan ang mga pangyayaring nag-iwan ng marka sa lupaing kinatatayuan nito. World War II. Dito nagsimulang mag-iba ang kwento. Noong World War II, sinakop ng mga puwersang Hapones ang Baguio. Advancing along Highway 9 northwest of Baguio, former summer capital of the Philippines. Maraming gusali sa lungsod ang ginamit para sa military operations, kabilang ang Teachers Camp. Ayon sa mga historical accounts, ginamit ang lugar bilang ospital at quarters ng mga sundalong Hapones. Sa panahon ng digmaan, ang mga lugar na ginagawang pagamutan ng sundalo ay madalas nagiging saksi sa matinding paghihirap, mga sugatan, naghihingalo, at namamatay. Walang eksaktong bilang ng mga namatay sa loob ng Teachers Camp, pero malinaw sa mga tala na naging bahagi ito ng okupasyon at medical operations noong digmaan. Pagkatapos ng digmaan, muling bumalik sa normal na operasyon ang Teachers Camp. Muling tumuloy ang mga guro at estudyante, pero dito nagsimulang marinig ang mga kwentong kababalaghan. Sa dami ng mga ulat, may ilang imahe na paulit-ulit na lumalabas sa mga testimonya. Isa sa mga pinakamaraming ulat ay tungkol sa babaeng nakaputi na nakikita sa gabi. Minsan, nasa dulo ng hallway. Minsan, malapit sa hagdan. May ilang bisita na nagsabing akala nila'y kapwa guest lang hanggang sa bigla itong mawawala sa harap nila. May mga nagsasabing may lalaking nakasuot ng lumang unipormeng pang-militar na nakikita sa paligid ng lumang gusali. Hindi malinaw ang muka, parang anino lang na may hugis tao. Iniuugnay ito ng ilan sa World War II history ng lugar. May ulat din ng tunog ng batang tumatakbo at tumatawa sa gabi kahit walang batang naka-check-in sa gusali. Narito ang mga personal na testimonya ng mga bisita. May mga guro at estudyanteng nagkwento ng kanilang karanasan matapos sila magstay sa Teachers Camp. May isang grupo ng teachers na nagsabing habang natutulog sila, may narinig silang mabibigat na yabag sa kahoy na sahig. Palapit ng palapit, huminto sa mismong tapat ng pinto. Walang kumatok, walang nagsalita, pero ramdam nilang may nakatayo sa labas. Pagbukas nila ng pinto, walang tao. May isa pang bisita na nagsabing nagising siya dahil parang may umupo sa paanan ng kama niya. Ramdamang bigat, ramdamang galaw, pero pagbangon niya, walang tao. May isa namang grupo ng magkakaibigang turista ang nagstay dito. Sabado ng gabi noon. Pagkatapos nilang manood ng TV, naghanda na sila para matulog. Tahimik ang buong gusali. Ilang sandali pa lang ang lumipas nang may marinig silang mga yabag na umaakyat sa hagdan. Mabagal, mabigat, papalapit sa kanilang palapag. Nagtaka sila dahil alam nilang wala namang tao roon maliban sa kanila. Sabado na, sarado ang opisina. Wala nang mga empleyado ng gobyerno. Ang natitira na lang ay isang staff at isang gwardya
nila na nasa ibabang palapag ng mga oras na iyon. Maya-maya may kumatok sa pinto ng kanilang kwarto. Nagtinginan silang lahat. Isa sa kanila ang naglakas loob na sumilip. Dahan-dahan niyang binuksan ng pinto pero wala siyang nakita. Walang tao sa pasilyo. Walang paa na papalayo. Walang anino. Sa gulat niya, isinara niya agad ang pinto. Akala nila tapos na pero hindi pa. Ilang minuto lang ang lumipas, biglang kumalabog ang bintana. Sunod ang pinto, malalakas na tunog ng parang may gustong pumasok. Napasigaw ang ilan sa kanila, pero nang silipin nila ang labas, walang tao, walang kahit sino. Doon nila naramdaman ang isang mabigat na pakiramdam. Parang may nagsasabing hindi sila dapat naroon. Parang may ayaw sa presensya nila sa gusaling iyon. Isa pang guest ang nakaranas ng nakapangingilabot na gabi. Magbabarkada silang nag-iinuman noon sa ikalawang palapag. Maingay, masaya, tawanan, kwentuhan. Biglang nagpatay sindi ang ilaw malapit sa CR kung saan sila naroon. Hindi isang beses, paulit-ulit. Parang may naglalaro sa switch. Napatigil sila, tahimik. Ramdam nila ang kakaibang enerhiya sa paligid. Hindi nila maipaliwanag pero alam nilang may mali. Ang kasama nilang babae ay biglang nanahimik. Tinanong nila kung ayos lang siya. Sinabi niyang pakiramdam niya may nakatayo sa likod niya. May nagmamasid. Hindi siya lumilingon. Natatakot siyang baka may makita siya. Maging ang mismong staff ng gusaling iyon ay may mga karanasan na hindi niya malimutan. Isang gabi, bumabagyo. Malakas ang ulan. Mahangin. Kasama niya ang gwardya habang nagbabantay. May dumaan sa gilid niya, isang babaeng nakaputi. Pero ang malinaw lang niyang nakita ay ang suot nitong damit mula braso hanggang bewang. Parang puting tela na dumaan lang sa gilid ng paningin niya. Mabilis, tahimik. Sa magkaibang gabi naman, habang siya ay nagra-rounds, may napansin siya sa isang CR. May babaeng nag-iigib ng tubig. Kitang-kita iyon. Totoong tao ang itsura. Nang bubuhati na nito ang timba, bigla itong nawala. Parang usok na naglaho sa hangin. Doon nag-iba ang paniniwala niya. Doon niya inamin sa kanyang sarili na may mga bagay talagang hindi kayang ipaliwanag na may nagpaparamdam sa gusaling iyon. May isa pang insidenteng itinuturing nila na patunay. Isang photographer ang kumukuha ng litrato sa labas ng dormitoryo. Normal na kuha lang, walang kakaiba. Pero nang makita niya ang litrato pagkatapos, may napansin siya. Sa kaliwang banda ng babaeng subject, may kakaibang imahe. Parang may isang babaeng nakaputi na kasama sa frame. Nagulat siya. Sigurado siyang wala siyang nakitang ganoong tao noong kinunan niya ang litrato. Tinanong niya ang mga kasama niya kung may napansin ba silang babaeng nakaputi roon. Itinanggi nila ito. Wala raw. At sigurado rin siya sa sarili niya. Kung may ganoong tao nga roon, maaalala niya. Dahil kakaiba ang itsura. Dahil kakaiba ang kasuotan nito. Pero wala talaga siyang maalala. Sa litrato lang ito, lumitaw. Ang Teachers Camp ay mahalagang bahagi ng kasaysayan ng edukasyon sa Pilipinas. Isa itong pamanang lugar na nagsilbi sa libo-libong guro at estudyante sa loob ng mahigit isang siglo. Pero dala rin ito ang bigat ng nakaraan, lalo na ang papel nito noong panahon ng digmaan. Sa pagsasama-sama ng kasaysayan at mga personal na karanasan ng mga bisita at staff, nabuo ang reputasyon nitong isa sa mga pinakatatakutang lugar sa Baguio. Hindi man lahat naniniwala sa multo. Hindi rin maitatanggi na may mga pangyayaring hanggang ngayon ay palaisipan pa rin. Kung may pagkakataon, susubukin mo bang matulog sa Teachers Camp? Kung gusto mo pang makarinig ng mga totoong misteryo, krimen at nakakatakot na kwento, mag-subscribe sa channel na ito, Docu Dayan, at hit ang notification bell at samahan niyo akong panoorin ang susunod na video.